lugar na pinagtitipunan sa hapong ito. At salamat sa pagkakataon na exhort ng salita ng Panginoong Diyos para maging source ng ating kalakasan. Kanina meron akong nakausap na pastor, naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi niya, parang ayoko nang gawin yung task na ibinigay sa akin. Dahil medyo nadi-discourage siya. So sabi ko sa kanya, Pastor, kanino mo ba ginagawa yung mga bagay na yan na pinaglilingkuran mo? Kung yan, ginagawa mo para sa tao, meron kang reason para hindi mo na gawin. Pero kung ginagawa mo yan para sa Panginoong Diyos, walang dahilan para ma-discourage ka. As long as na yung ginagawa mo ay nandun sa kalooban ng Panginoong Diyos. Nabanggit ko lang ito sapagkat malinaw dapat sa ating mga tagapaglingkod na bagamat sa tao tayo naglilingkod, pero dapat malinaw sa atin na ang Diyos ang pinaglilingkuran natin. Kaya sa hapong ito, i-remind tayo ng salita ng Diyos dito sa 2 Timoteo chapter 2 verse 15 o 2 Timothy chapter 2 verse 15. Dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, Amen. Ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yes. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na magturo ng katotohanan. Ang ating title sa hapong ito, Work for God's Glory. Ulitin ko, Work for God's Glory. Sa Tagalog, gumagawa tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam naman natin kung sino ang sinulatan ni Paul dito, si Pastor Timothy, na pastor ng Iglesia ng Efeso. At alam natin na itong sinulat niya ito ay tinatawag na klase ng pastoral epistles o liham para sa pastor. Nung sinulat ito ni Apostol Pablo, yung unang bahagi ng unang Timothy, ay nagbigay siya ng warning o babala sa mga false teachers na nandoon sa Iglesia ng Efeso. At the same time, pinapakita din niya doon kung ano yung dapat na maging karakter ng isang pastor, ng elder o deacon sa naglilingkod sa Lord. Pero dito sa 2 Timothy, kapag binasa natin dito, ipinaparating naman niya ngayon dito sa 2 Timothy kung ano dapat ang maging uri ng sambahayan ng ating Panginoong Diyos na siyang haligi at suhay ng katotohanan. Okay. Ngayon, kung titingnan natin, may tatlong bagay na gustong ipakita rito si Apostle Paul para kay Timothy. Tatlong katotohanan. Una, sinabi niya, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos. Ang ginamit yung pinaka-general principle po dito, ay yung salitang pagsikapan mo. Pagsikapan mo na na maging karapat-dapat sa Diyos. Itong sa verse po na ito. Pag sinabing pagsikapan, ito ho ay hindi sinasuggest ni Apostle Paul kay Pastor Timothy. Ito po ay isang mode of command na inuutos ni Pablo para sa kanyang protege na si Pastor Timothy. Nung sinabi niya na pagsikapan mo. Sa English, ano yung salitang pagsikapan? Make sure. Make sure, di ba? Siguraduhin mo. Parang ganon. Pero dito sabi, pagsikapan mo. Pag sinabing pagsikapan, merong effort na ginagawa si Timothy dapat. Of course, malinaw naman kay Paul na hindi porke naglilingkod ka sa Panginoong Diyos, in your own strength and knowledge and wisdom, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Pero alam natin na sa ibang bahagi ng letter niya,
na yung Panginoong Diyos ang kumikilos at naglalagay sa kanya ng mga bagay na kalooban ng Diyos upang maisagawa niya ang plano ng Panginoong Diyos. In other words, nung sinabing pagsikapan nito, merong part yung isang tao. Hindi siya pwedeng maging parang sasabihin natin na, well, ala akong gagawin, di ba, yung passive. Because this is the command na Apostle Paul kay Timothy, sabi niya, pagsikapan mo. Ibig sabihin, excess your effort, di ba? So, ibig sabihin, yung binigay sa iyo na ministry ng Panginoong Diyos bilang pastor ng Efeso, meron kang dapat ginagawa. Nakuha niyo, meron kang dapat ginagawa. At alam natin na yung mga pinapagawa ng Panginoong Diyos sa kanya ay based on doon sa mga itinuro ni Apostol Pablo sa 1 Timothy until dito sa 2 Timothy chapter 1. Yun yung gusto niyang ipakita na maging panuntunan ni Paul, ni Timothy sa kanyang paglilingkod. Kaya sabi niya, pagsikapan mo. Ano yung dapat daw pagsikapan niya? To be approved. Ang sabing ganon, maging karapat-dapat sa Diyos. To be approved. Well, yun yung number one principle. Karapat-dapat sa Diyos. Totoo naman po na kapag ang tinignan natin ay divine side o sa bahagi ng Diyos, lahat po ng totoong naligtas na pinawalang sala at inampon ng ating Panginoong Diyos, inadapt niya sa pamamagitan ng katwiran ni Kristo, lahat naman talaga tayo tinitingnan ng Lord na matuwid. Tama po ba? So lahat tayo, wala pong hindi magiging matuwid sa lahat ng niligtas ng Panginoon dahil inimpute sa atin, isinalin sa atin ang katwiran ni Kristo. Na-impute, naipasa, naisalin sa atin yung katwiran, yung righteousness ni Kristo sa atin. Yun yung gusto nating maintindihan. Pero, ano ba ibig sabihin karapat-dapat? Yung salitang approve. Pag sinabing karapat-dapat, ibig sabihin, meron siyang standard. Tama po ba? Halimbawa, may standard sa first Timothy na kapag pipili ka ng sino mang nagnanais na maging, di ba? Maging obispo, di ba? Sa ibang translation, maging obispo o maging elder, nakalagay doon, tagapaglingkod. Every qualification, pinakita niya ron. Lahat pinakita niya. Kahit doon sa mga deacons, nilagay niya doon di ba? Lahat binigay niya. May qualification siya. So, ibig sabihin na sinabi niya, karapat-dapat sa Diyos. Ngayon, ang tanong natin, yung karapat-dapat sa Diyos, hindi niya ngayon tinitingnan dito yung pagiging karapat-dapat natin sa Diyos na matuwid na tayo dahil sa katwiran ni Kristo. Ang sinasabi ngayon dito ni Paul kay Timothy, yung karapat-dapat na gawain mo bilang pastor ng Efeso. Yun yung sinasabi niya, yung karapat-dapat. Dalawa yung gusto niya ipakita rito yung kanyang paglilingkod sa ministry na binigay niya to lead and feed the church, and then second, yung kanyang karakter. Yun yung sinasabi niya ngayon dito, karapat-dapat. Kaya sa Panginoon, gusto niyang ipaunawa sa atin na when God called us in His ministry, in His church, meron talaga siyang i-expect sa atin na tayo ay maging maging approve sa Kanya, maging karapat-dapat sa Kanya. Totoo naman, minsan mahirap na nakakapag-compromise po kasi tayo Minsan nahihiya tayo magsabi ng katotohanan. Minsan, we want to please all people sa church po natin. Tama po ba? Pero ang problema po, hindi na pala yon yung standard ng Panginoong Diyos. Kaya, sometimes, dahil nga nahihiya tayo na sabihin yung totoo o gawin yung pinaka-standard na binibigay ng Lord sa atin dahil kinukonsider natin yung relationship natin sa kanila, nagko-compromise tayo. Pero sinasabi ni Pablo, simple lang kahit na hindi kayo approve ng man, basta mahalaga approve ka ni God. Nakuha niya pa? Dapat It's approved by man, but approved by God. Yun yung gusto niyang ipakita ngayon dito. Yung pangalawa naman, manggagawang walang dapat ikahiya. a wordsman that Diba? is not to be ashamed. Well, hindi dapat, manggagawang walang dapat ikahiya. Well, ang sinasabi naman po dito na manggagawang walang dapat ikahiya, when you are standing in the truth, don't be ashamed na mahihiya tayo because we are standing and telling the truth, di ba?
So as long as yung sinasabi natin based on the Word of God, based on the principle of the Word of God, we should expect sa buhay natin na meron talagang taong hindi tayo mapiplease. Tama po ba? Kaya ang sabi rito ni Pablo, manggagawang walang dapat ikahiya. Ano ba yung salitang ashamed? Di ba? Minsan may mga word na ginamit dito, halimbawa sa Romans chapter 1, verse 16 to 17. Ano sabi doon? Hindi ko ikinahiya ang mabuting balita patungkol kay Kristo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sasampalataya. Well, may related ito sa trabaho po natin bilang mouthpiece ng Panginoon o ministro ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ngayon, siyempre, of course, pwede kasing ma-intimidate si Timothy rito eh. Kasi napakabata niya nung inilagay dito. Tapos, makikita pa natin ano ba yung sistema ng church niya. Hindi naman siya yung nag-church plant nung Epeso neto. Si Apostol Pablo yung ano dito, di ba? Itinurn over ito sa kanya. Plus kasama pa rito yung kultura at religious background ng Ephesians noong panahon niya. Andun yung Church of Diana, di ba? Yung immorality, lahat nandun na. Kaya sinasabi niya, don't intimidate. Huwag ka magpa-intimidate. Na manggagawa ka. Ibig sabihin, when you are representing Jesus through His Word, don't be ashamed. Let your character be a bold like a lion. Parang gano'n di ba? Na magsasabi na ng totoo. Kaya nakita natin, yung salitang pinapakita rito, yung una, karapat-dapat sa Diyos. Yung pangalawa, manggagawang walang dapat ikahiya. Ito matindi, yung ikatlo. Tapat na magturo ng katotohanan. Tama po ba? Alam naman ho tayong ibang trabaho bilang pastor eh. The primary ministry of the pastor is what? To teach and preach the Word of God. Tama po ba? The truth. Of course, yung truth dito, yan yung standard na sinasabi ni Paul. Ang truth dito ay walang iba kundi yung gospel. Tama po ba? Yung ebanghelyo ng Panginoon na siyang nagre-reconcile sa mga makasalanan. And of course, alam natin na noong panahong iyon, napakaraming false teachers na lumalaganap, especially sa church ng Epeso. Kahit ngayon. Totoo yun. Kaya nga doon, kung inyo titingnan, dito sa chapter 2, meron nang nagsabi doon sa 1:15 Ano sabi ron? Hindi lingid sa inyo na ako'y tinalikdan ng lahat ng nasa Asia, pati na ni Piligeo at saka Hermogenes, di ba? Tapos pagdating ng verse 17, tingnan nyo, ang mga aral nila'y parang kanser na kumakalat sa katawan, kabilang ang mga taong itong sina Himeneo at Fileto. Lumihis sila sa katotohanan. Just imagine, napakabatang pastor ni Timothy. Tapos yung lahat ng kasama niya, even yung mga, baka yung nilagay niyang elder na kasama niya, nalihis na nandas at pinapangaral na dumating na si Kristo, cancer nga daw yung turo eh. So ngayon, ano ibig sabihin dito? Ibig sabihin, si Pablo, sinasabi niya kay Timothy, you should be accurate sa mga pagtuturo mo ng salita ng Panginoong Diyos. Accurate na. Kanina standard. Standard. Ngayon, yung pagiging accurate mo, especially, yung pinaka-standard when it comes to salvation at pananawala natin sa Panginoong Diyos, dapat malinaw sa isang nagpapastor yung kung sino ba yung Diyos, di ba? Una approve, tapos di ba? sumunod, character. Baka akala nila tatlo yung Diyos, mali po yun. Tapos dumating na si Kristo, yung iba, tinalikuran na siya dahil nahumaling na sa way of system of this world, di ba? So ngayon, ang sabi niya, dividing the truth. Ibig sabihin, yung dividing the truth, sometimes, ina-apply natin ito when it comes to hermeneutics, homiletics, how we prepare the teaching and sermon sa buhay natin, sa pagtuturo natin. And of course, implied talaga po ito. Kaya dapat talaga, yung isang magpapastor, at least hindi man siya ganong, matalino, yung basic doctrine at saka teaching ng salita ng Diyos, dapat alam niya. Kaya nga doon sa may 1 Timothy, dito na po ako magtatapos sa chapter 3, sinasabi niya dito, malinaw na sinasabi niya, na dapat hindi bagong mananampalataya. At wag ka agad magpapatong ng kamay sa sino mang patong ng patong. a-appoint mo. Kasi pag pinatungan mo ng kamay yun, binibigyan mo yun ng authority.
Kaya sabi, maging maingat ka sa pagpapatong mo ng kamay. Kaya kahit na may dumating dyan sa inyong simbahan sa Efeso, na tingin mo mapakarunong, wag ka agad mabibighanin na napakagaling nito, patayuin na agad natin ito at i-ordain na natin ito para maging assistant pastor agad natin. Mabigat po ang ang hinihingi po ng turo ni Apostol Pablo. If you are a minister at ikaw yung pinaka-pastor talaga sa loob ng simbahan, meron tayong responsibility doon, di ba? So malinaw we as a pastors, lahat tayong nandito sa pagpupulong ho natin ito, malinaw po na gagawin natin ang lahat ng ito because we want to honor and glorify God sa buhay natin. And we don't want to compromise yung katotohanan para lamang na ma-please natin yung lahat ng tao. Hindi ko sinasabing masama bang i-please yung tao. Hindi po di ba? Kasi kahit si Jesus sinabi niya, paliwanagin ninyo ang inyong mga ilaw upang makita ng mga tao na sa gayon luwalhatiin nila ang inyong Diyos, ang Diyos na nasa langit. Pero dapat, yung pinagmumulan talaga nito, yung standard ng Panginoong Diyos. Kaya tayo bilang manggagawa ng Panginoon, may mga time po na nakikritik tayo. Totoo naman po yun Pag pastor, di ba? Hindi ho... Frontliner kasi. Frontliner. Hindi mo kayo please lahat. Kuwari, nag-preach ka. Di ba? Meron kang nasabi, hindi nagustuhan ng member mo. Kahit di magsalita yun, behind their mind... Hindi ka pa nagpas patalikod na meron na yung naiisip. Ngayon, pagka meron silang hindi gusto na yung pinaka-prepared nila sa sarili nila, medyo may critic ng konti yon. Pero mahalaga lang tayo bilang manggagawa kung ano yung prinsipyo ng salita ng Diyos, yun yung gagawin natin. And of course, alam naman din po natin na we are not perfect because we are in the sanctification, di ba? Kahit na po pastor tayo, hindi naman din ho tayo perfect na sinless and perfect tayo. Kasi may sanctification po, di ba? Lahat tayo may mga lapses, lahat tayo may mga holes sa ating karakter, sa mga ginagawa natin. Wala ko talagang perfecto. Pero ang gustong ipakita lang talaga ng Apostol Pablo, ng Word of God dito, yung desire ng heart talaga natin na nagsiserve tayo sa Panginoong Diyos because we want to please and glorify God sa buhay natin. Amen? Kaya pagka may mga nakakakita sa atin na nakikritik tayo, huwag na rin natin masyadong seryosohin na tingnan lang natin kung tama ba o makakatulong ba sa atin yon at tama ba sila o mali, di ba? Ganda rin yung may critic. Kung tama sila, pwede naman magpakumbaba di ba? At magpa-correct. Ngayon, kung mali naman sila, ayaw naman nilang aminin ng mali sila, di ang maganda ron, mahalaga, Lord, ikaw na may nakakalam ng laman ng puso namin. So sa atin, bilang pastor, kauna-unahan po na dapat nating maintindihan, naglilingkod tayo sa Panginoon because we want to please Him sa buhay po natin. Okay? So, kaya ano man po yung dinadaanan natin, alam po ng Lord kung ano yung mga dinadaanan natin. Amen. God bless you all po. Thank you. Amen.